Pilipinas nangunguna sa 36 na bansa sa Asia-Pacific region na nanganganib mula sa banta ng climate hazard. Nakatutok si Jonas Lawrence Labar. Ayon sa PhysOrg, sa 36 na bansa sa Asia-Pacific region, nangunguna ang Pilipinas sa may mataas na porsyento na nanganganib maapektuhan ng climate hazards. Kabilang na ang bagyo, baha, tsunami, tumataas na level ng dagat at tagtuyot, na nagdudulot ng pagkalugi sa ekonomiya na 8 beses na mas mataas sa mga bansa sa Asia. Paulit-ulit na lang. Taon-taon na lang nating nakikita yung mga ganitong klaseng eksena. At sa totoo lang, mas regular pa ito kaysa sa mga issue na lumalaganap sa social media. At sa assessment ng Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, 74% ng ating populasyon ang apektado talaga ng mga natural calamities. Siyempre, ang malaking porsyentong tatamaan niyan ang mahihirap. Paulit-ulit, nakakapagod na raw. At ang pagiging matiisin nating mga Pinoy ang naaabuso ng mga nasa kapangyarihan at ng kanilang kakulangan. Tama na raw ang resiliency na nagiging magic kutsyon na nilalandingan ng administratibong kapalpakan. Hindi ba pwedeng paminsan-minsan oras na ng singilan? Parang kapalaran na nga talaga natin itong bagyo, baha, at kung ano pang sakuna. Sa totoo lang, mula pa nung unang kasaysayan, andyan na yan eh. Hindi ito parang inimbento lang nung isang araw o nung isang taon. Pero kung totoong kaakibat na ng ating kultura itong mga ganitong sakuna, siguro naman, yung mga ahensyang in charge sa pagligtas sa atin dapat pahalagahan. Pero paano to? Ang NDRRMC, ang budget para sa taong 2019, 20 billion. Pero sa taong 2020, pinawasan at naging 16 billion na lamang. Taong 2016, ang budget ng ahensya, 38.9 billion pesos. Pero noong 2017, lampas kalahati ang tinapyas, 15 billion na lamang. At ang balita pa, ang hinihingi ng NDRRMC na pondo para sa 2024 ay 31 billion pesos, mas malaki lang ng 10 billion sa pinaplanong alokasyon para sa Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang ahensya may mas mahalagang tungkulin gaya ng magturo ng mga artistang komunista. Pero hindi na balik. Sa loob lamang ng ilang buwan at taon, panigurado makakalimutan natin lahat ng to. Dahil lahat ay dinadaan na lang natin sa limot at patawa. Ang ating superpower bilang mga Pinoy, resilience.